Addict daw ako. Anak ng tinapa na yan. Sabi ko sa inyo eh, 30 minutos na ho tayo mga kababayan. 31 minutos na tayo nagsasalita dito at sinasabihan nila tayo ng bias, pero hindi man lang nila maidepensa yung mga sinusuportahan nila. Oh, tama nga. Class C. Yung mga nandiyan sa comment section, mahina ang ulo. Ngayon ho, mga bossing, no? Ngayon mga kababayan, mukhang ano eh. Hindi pala si Bato de la Rosa to. Iba pala ito, no? Yung DILG po, mga boss chief amo sir, eh eto na sinusuportahan na. DILG bahala na sa mga opisyal na sumuway sa bawal mag-abroad sa kasagsagan ng bagyo sa palasyo. O yan. Ano? Naku. Sino ba yung isa? Prasco yata yun eh. Kung maalala ko, yung Duke Prasco yata, eh, grabe, ang dami ding ano nun, delata na pinamagay doon sa mga kababayan nila. Tapos parang halos yung mga pinapamigay, lahat may muka, di ba? Tapos wala pala sa bansa natin. Pakilinaw lang ho mga bossing, no? About do sa Duke Prasco kasi parang wala eh. Kasi sabi ho dito mga kababayan, DILG bahala na sa mga opisyal na sumuway sa bawal mag-abroad sa kasagsagan ng bagyo. Uy, yung vice presidente natin baka matamaan. No? Kasi naalala nyo yung unang bagyo, yung lumipad papunta ng Germany si vice presidente. Tama ba? Germany, yung bansa. Di ba? Tapos nagalit pa nga siya doon sa airport authority na bakit yung mga personal o yung mga pribadong mga litrato, etc. na ganyan, bakit nakakalabas? Nagalit. Kasi sabi ng mga netizen, naku, sakto. No? Mukhang manonood si Vice Presidente nung Taylor Swift daw ho, mga bossing. Bakit po ganito ang utos o bakit po ganito ang ano ng pangulo? Bawal lumabas. Parang Kim Chiu, bawal lumabas, o, di ba? Noong panahon ng pandemic. Ito naman po, bawal mag-abroad, no? Sa kasagsagan ng mga bagyo, nakakahiya naman po sa ating mga Pilipino, sa mga kapwa natin Pilipino at doon sa kanilang mga pinagseserbisyuhan. Biruin mo, lubog sa baha yung mga kababayan natin, tapos yung leader nyo ay papasyal-pasyal lang kung saan man. Di ba? Nakakahiya naman po. Tingnan mo, ang presidente talagang sinusulit niya yung mga pagkakataon na malilibot niya, maiikot niya, mapupuntahan niya yung mga lugar na talaga pong tinamaan nitong mga bagyo. Hindi po umaalis ng bansa. Talagang nirerekta niya. Pasensya na daw ho, mga kababayan, doon sa mga hindi niya napupuntahan na mga lugar. Siyempre, isa lang po ang katawan ng Pangulo. Di po ba? Maaaring nakakapunta siya doon sa mga lugar na yon, nakakapagod naman po kung 50 lugar na tinamaan ng bagyo, lahat yun mapuntahan. Di po ba? Sabi dito, bahala na si DILG, no, Secretary John Vic Remulla na umaksyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na sumuway sa utos nitong huwag lalabas ng bansa habang nananalanta ang bagyong Tino, no, at Uwan. Ang vice presidente ba? Uy, nasaan ang vice presidente? Nasa Pilipinas. Siguro nasa Pilipinas naman, no, mga kababayan. 'Di ba? Annalyn Ando. Siguro naman nasa Pilipinas ang Vice Presidente. Kaya lang, yung huli kong napanood, kung nasaan ang Vice Presidente, mukhang may outing sila ng family nila. Nagsiswimming ho yata, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nasa Hague daw. Nakalimutan na yata ng Vice Presidente. Nakalimutan na yata ng Vice Presidente na meron siyang
mga Pilipino na nag-aantay sa kanya dito at kinakailangan din siya ng Pilipinas. Ano po? Oh, puro Hague, 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 Hague na lang. Punta ng The Hague, bring him home. Punta ng Japan, bring him home. Punta ng Malaysia, bring him home. Anak ng tokwa naman yan. Nag-vice presidente po ba yan? Dahil lang sa isang tao o dahil lang sa pamilya nila, 'di ba Ma'am Ophel? Christian Bomb, no? Kasi po ganyan na lang po ang nakikita at napapansin natin sa kanila, mga bossing. Tugon ito ni Attorney Claire Castro kasunod ng ilang opisyal na lumarga pa rin sa palabas ng bansa at habang binabayo ng bagyo ang mga lugar sa bansa ay panay naman ang post ng mga ito sa kanilang social media ng kanilang pagpapasarap sa ibang bansa. Nakakahiya naman po sa mga Pilipino. 'Di ba? Sinabi ni Castro na ipauubaya ng palasyo kay Secretary Remulla kung ang biyahe ng opisyal ay nagliwaliw lamang o may kinalaman sa trabaho. Yan dapat. Kasi sila mga bossing parang wala nang pakialam ano. Ay pakialam ko diyan bagyo. Oh, problema nyo yan, no? Basta kami, may pera kami, pangliwaliw. Basta kami, may pera kami, pang ano, pambansang nanay survivor. O, di ba? Basta kami, may pera kami, pang shopping sa ibang bansa. Bahala kayo dyan. Naku, delikadesa, no? Tumayo kayong leader, ang ginawa ninyo ay ipinresenta nyo yung inyong sarili nung panahon ng eleksyon at sinasabi nyo na sa oras ng kalamidad, kaya nyo kaming tawagin, etc., etc. Pero ganito na nangyayari. Yung iba is oras ng kalamidad, nasa ibang bansa, tapos iniwan lang yung mga staff niya, tapos nagpamigay ng mga sardinas na may mukha nila. Yung ibang mga, pati tubig, may mga mukha pa nila. O, di ba? Tignan natin kung paano sila mag-explain na despite the memorandum ay umalis pa rin sila. Yung iba dyan, ang ini-explain o ang sinasabi nila is, ay na-book na po kayo sa yung ticket, ang tagal-tagal na po. Hindi na po pwedeng mabawi yung ticket ganito po. Sayang naman po yung ticket. No? So ano po, sorry na po, ganun lang. Pero hindi, pwede niyo namang i-adjust yan. Panigurado ko ang rebook niyan, $150, $200. No? Mano ba naman na iparamdam nyo doon sa mga nasasakupan ninyo na inusog nyo yung inyong mga paglipad upang magabayan sila, masubaybayan sila at masamahan talaga sa araw ng kalamidad. Makakapal yung muka ng tumutuloy pa din, lumalabas pa din. Sabi ni Edelberto Sandoval, mabuti Boss Mark, nagkasya yung mukha niya sa sardinas. Oo, kita ko yun eh. No? Sabi ni J. Dila, 23, ayaw bawasan ng baliw na pera, baliw na BP, pera ng OBP dahil gamit niya pang trip daw, sabi. Sabi ni Kenny G, kaya ICC na nag-iimbestiga sa atin kasi walang kwenta dito sa Batangas. Ano ba yan? Batangas, sindikato kasi nasa Senate. Sabi ni Kenny G, ba't Batangas? Sindikato. Kapal ng muka ni Sarah, sabi ni Ma'am Nida Malco. Tapos, pagdating sa usaping China, no comment. Nakipagsiksikan pa talaga siya sa lata ng sardinas. Si Prasco yun, sinasabi nyo. Alisin na natin to. Siguro naman nagkakaintindihan doon sa mga government official, halan ng bayan, na susunod na mga bagyo, kahiyaan na lang. Humingi kayo ng boto sa mamamayang Pilipino. Hiningi nyo yung boto ng mga kalugar nyo. Ibinoto kayo ngayon. Iiwanan ninyo. Diba? At eto pa mga kababayan. Meron pa po dito